kahalaga ang ngipin sa pagkakaroon ng self-confidence o kumpiyansa sa sarili? Okay, Sir Tonepet, napakagandang question po niyan. So, yung pagkakaroon natin ng magandang kalusugan sa ngipin is talagang malaking factor po, no? Kailangan for us na maintain natin na maalaga tayo sa ngipin, and yung good oral hygiene dapat napapractice po natin. And at the same time, yun yung nagbibigay sa atin ng kumpiyansa para when we smile, mas na-deliver natin or na-express yung sarili po natin. Tama. At sa anong edad po ba dapat? Ito pa, mga kababayan, ha? Para sa mga kababayan natin dyan, sa mga may mga anak, ayan, yung mga kabataan din, sa anong edad po ba dapat nagsisimula ang pangangalaga ng ngipin? Di ba? Kasi sanggol tayo. Yes po. Di ba? Sanggol tayong may tuturing. Tapos lalaki tayo. May mga magulang. Para sa mga magulang po ito actually, ano, yung mga nakatatanda, kailan po ba sila pwedeng dapat magturo sa mga kabataan at kailan dapat mag-umpisa mga kabataan? Okay po, that's a good question po, Sir Tonepet. Actually, most people don't know na dapat yung pag-visit natin sa dental clinic or pagbisita po natin sa mga dentista, dapat kumbaga, for 1-year-old pa lang dapat yung bata, sir. Nag-visit na po. Kasi by that... The moment na yun, alam nyo na nangingipin na siya. Opo. Once na nag-start na po nagkakaroon ng teeth yung mga bata, that's the best time for the parents na dalhin na nila yung kanilang mga anak sa clinic para at least for us, malaman namin kung ano yung pwedeng mangyari dun sa ngipin, yung situation ng ngipin po ng mga bata habang maaga pa, ma-prevent natin sa pagkakaroon ng mga cavities or maagang pagkabulok po. Lalo na sa mga sanggol, yung mga naging-ngipin pa lang, tama si Doc kasi hindi mo nga naman alam kung anong magiging trajectory ng ngipin, anong magiging configuration yan, di ba? Kasi magiging, yan ay magiging parang pagbabasihan mo. Yes. Kung paano ang magiging hugis ng mukha mo, ano magiging part ng wellness mo yan di ba? Yung magiging lagay mo bilang tao, di ba? Kasi kailangan maayos ang ngipin para maayos din ang buong pangangatawan. Ngayon naman po, Dok, may gagawin tayong simpleng challenge. Ito po itong dalawang signage na nasa harap niyo po. Tumpak o palpak. Ayan, nariyan po sa inyo ang mga papel na ang naglalaman ng mga salitang yan. May bibitiwan po tayong mga statement. Okay, kung tama ito po ay mula po sa ating mga kababayan actually. Yes. Kung isa itong maling akala, palpak po ang ipapakita nyo. At kung syempre kung ito'y tumpak naman, yung kabila naman yes, po. Po. Ready na po kayo? Ready na po. Alright, ready na. Okay, ngipin statement number 1. Mas importanteng mag-floss kaysa mag-toothbrush. Tumpak po ba o palpak? For me, it's palpak po. Opo. So, yung reason po natin dyan, sir, is it's because kailangan pa rin natin mag-toothbrush po. Hindi lang dapat flossing. Actually, dapat nauuna po tayo mag-floss po ng ating ngipin. Doon sa mga interdental space area para nalilinisan po natin yung in-between teeth po natin. And after that, saka tayo pwede mag-toothbrush po. So, iba pa rin po talaga kung nakapag-brush po tayo ng ating mga ngipin. Ayun, okay. Palpak po yun, ha? Palpak. Actually, dapat magkatuwang, ano po? Yes magkatuwang po. talaga po. Ito po, totoo po ba na pwedeng sanhin ng sakit sa puso ang tooth decay? For that, opo, malaki yung probability na pwede tayong magkaroon ng heart problem. For me, that is tumpak po. Tumpak, opo. Malaki yung probability po natin na pwede tayong magkaroon ng heart disease po. Especially pag bulok po yung ating mga ngipin po, no? We don't know na minsan po, pag may bacteria na nag-accumulate po doon sa sirang ngipin, pwede siyang pumunta sa bloodstream po natin. By that, pwede mag-cause ng inflammation. And after that, pwede pumunta sa ibang parts ng body natin like heart. And malaki yung probability na mag-develop yung tao ng bacterial endocarditis. Oo, at hindi lang po sa puso, po, maaari po dumiretso rin sa atin, sa utak, at sa iba't ibang bahagi ng katawan. Yung mga internal organs po natin, maapektuhan po yun. Ganyan po kalala kapag hindi po naalagaan. Bakit po ba mahalaga rin kaalagaan ng ating gilagid? For that po, ang importansya naman po ng pag-aalaga natin ng gilagid po natin, sir, is ito po kasi yung nagsisilbing outer covering sa mga ngipin po natin. So pag weak po yung ating gums, pwede po tayo mag-develop ng ibang dental problems like gingivitis or mas worst, magkaroon tayo ng periodontal disease na yun yung pinapa-avoid namin mga dentist na mangyari sa mga patients. Ano po ba ang periodontal disease? Periodontal disease, it's happen po kapag naging worst case scenario na siya ng gingivitis, hindi na po siya
kayang i-treat kasi gingivitis is the first stage. Yung gingivitis kasi ito yung Inflammation of the gums ng po. gums po. Opo. The periodontitis is the worst part na po kung saan ang nangyayari po dito is nagkakaroon ng pagpunit sa periodontal ligaments or fibers ng ngipin natin. Naglulus na po yung attachment between the tooth and the alveolar bones po. Opo. So once na nangyari po yun, uuga na yung ngipin and mabubunot na po siya after po. Okay. Ito po katanungan po ng ating kababayang si Love Añover. Ayan, pakita nga natin. Meron talaga siyang katanungan. Totoo ito. Talagang ganyan ang mga host dito. Talagang, ayan, laging curious. Ayan, sa gabi daw po ba? Ayan, tanongin mo nga, my Kasi friend. sa gabi, di ba, Dok? Yes. Sa nasabi nila, well, ito yun. Kailan pagkatapos mo raw yun nga, mouthwash daw muna, and then yung floss, Yes. and then toothbrush. Tapos daw wag nang mag-rinse. Yes po. Tama po yun, Ma'am Love. Yes po. For me to explain po sa part po na yan. Okay, sige po, Doc. Tayo kasi mga Pinoy actually, nasanay po tayo sa pattern na every after natin mag-toothbrush is nagmumumog po tayo. Pero ang tamang pagtuturo po dyan is dapat after natin mag-toothbrush, hindi na po tayo nagmumumog. Kumbaga, in-spit out lang po natin yung excess na toothpaste para po ma-absorb na ngipin natin yung mga content galing from the Yung toothpaste fluoride po. and all. Yes, the fluoride itself. Yung, so tama pala yung napapanood natin sa pelikula, sa Amerika, sa Hollywood. Matapos sila mag-toothbrush, parang spit lang tapos okay na yun. Yes Tulog po. na tapos conversation na sila, ganun. Yes po. Eh paano po yung halimbawa, di po ba, kumain kayo buong araw. Yes po. Pagiging Paano yung kumain tayo buong araw? Tapos po, syempre, tinanggal niyo yung mga pagkain doon, di ba, yung mga residue, yung mga pagkain sa ngipin. Yes po. Tapos po, hindi mo ba dapat imumumog niyo ng tubig para mawala, sumama na rin po yung dumi na tinanggal niyo po? Yes po. Opo. Pwede po yun, kapag marami tayong kinain within the whole day, pwede naman tayo magmumog po muna po para matanggal yung mga debris. And then after that, saka tayo pwede mag-toothbrush po. Para mas malinis po lahat nung duming natira sa ngipin po natin. Sabi nga mouthwash, floss, toothbrush. Oo, yun ang gagamitin. Huwag lang tubig. Yes po. Mouthwash. Okay. Narinig niyo po ba yun? May narinig po ba kayong boses? Oo, mouthwash. So dapat, so ang kombinasyon, okay, tubig, magumog. Tapos po, toothpaste na may matibay, magandang fluoride content. Yes po. Pagka sipilo niyo po, spit po. Yes po. Opo. Pero pwede niyong gamitan ng mouthwash. Yes po. Meron naman. Ginagamit ko naman lahat yun. Sige, ayusin natin yung sequence, ha? Sige Okay po. po. Ito pa po, mas madiin po ba at mas madalas na pagsisipilyo ay katumbas po ba ito ng mas malinis na ngipin? Tumpak po ba o palpak? That is palpak for me po. Alam ko yan, alam ko rin kung bakit. Sinasabi ng dentista ko yan. So, kasi po, kapag Madiin. masyado tayong madiin mag-toothbrush, pwede Abrasive. pong masira yung gums and teeth Oo. natin. Tama po yung sinabi niyo, sir, pwede mag-cause ng abrasion sa mga ngipin po Opo. natin. And even the gums itself, pwede rin po tayo magkaroon ng abrasions po. So, we advise that pag nag-brush po tayo is dapat light stroke lang or gentle lang yung approach in Opo. a 45-degree angle po. 45-degree angle, tama. Tama, opo. Kasi nga po, ito, idadagdag ko lang, Dok. Yes Hindi po ako eksperto, pero po ayon po sa mga itinuturo nga ng mga kapwa niyo po dentista, nasa tamang sipilyo rin po, yung sipilyo na dapat hindi hard, yung mga Yes nabibili po. niyo lang po kung saan-saan, tamang softness ng bristle Soft po. bristle. Tapos po, soft lang din na, or banayad lang ang pagsisipilyo. Kasi po, abrasive, numinipis, nagagasgas po ang ating ngipin, yung fluoride ano po nito ay nasisira po, Yes nababasag po. Numinipis, tapos kapag numinipis, ito na yung nakakaramdam ka na ng pangingilo. Kasi tumatama na, nararamdaman na-expose na yung nerve Yes po, ng yung ngipin, dentin kaya part nangingilo po. na. Yun na yun. Napupudpud ang ngipin. Yes po. Tama po. Tapos abrasive din sa gums. Yes. Ito po, kung maganda po ba ang hitsura at okay ang pakiramdam ng ngipin ko, hindi ko na kailangan magpatingin sa dentista para sa regular check-up. Daanin na lang po ba sa ganda? Tumpak o palpak? Palpak po. Palpak. Opo. Kasi po, kailangan pa rin po natin talaga na magpatingin po sa dentista. We advise every 6 months or twice a year nagbe-visit po tayo sa ating mga dentist. Kasi po, we'll never know kung ano na po yung oral problem na meron po tayo. We'll never know kung baka meron na tayong bulok ng ngipin or meron na pala tayong mga tartar. So, much better po talaga to visit your dentist po. Ayun, okay? Lahat po ba ng tao dapat magpatanggal ng wisdom tooth? Mula ito kay Jethro Japet ng team ng
section, YouTube. Tumpak ba o palpak? Ay, Jetro. For me, for that question po is palpak. Palpak! Because we have an explanation po for that, no? It's a case-to-case basis actually. So kapag yung wisdom tooth po natin kasi is impacted, so ito po yung advisable na talagang tanggalin po natin siya dapat. Kasi kapag impacted, yes po. Ano ibig sabihin po niya na yun po yung Hindi saliwa? po siya nakatubo ng maayos. Pwede po siyang nakaslant or nakahiga. So pwede siya mag-cause ng other problems like TMJ dysfunction kapag hindi po natin natanggal yung impacted na wisdom O yan, tooth Ate po. Linda. Nanonood ka ba, Ate Linda? Lagi may problema. Ayan, sa ngipin. Okay. Lahat ng tao dapat daw magpatanggal ng wisdom tooth. Yan ay palpak. Ano po ba ang... Ito ba? Kailan, ang wisdom tooth po ba kailan ito lumalabas? Ang wisdom tooth po natin Anong edad? is nag-era po siya between 17 years old up to 21 years old po. Pero Opo. there are cases po minsan na nag-exceed siya until 25 years old po. Opo, ito pa last po. Mahalaga ang wastong dieta para masiguro ang kalusugan ng ngipin. Tumpak o palpak? Tumpak po. Ay, kasi napaka-importante po ng mga kinakain po natin. No? So that will determine kung ano po yung magiging status ng oral health po natin. So yung pagkain ng mga gulay and prutas, malaking bagay po yan para sa ating mga ngipin. And mga food that is rich in calcium and Ayan, phosphorus nabanggit mo will na. create Ayan. a good health din po para sa mga ngipin po natin. Food rich in calcium. Ayan. Gatas din po, ano po? Yes po. Gatas din po, opo. Ito po, boss, pahabolan po. Mahalaga ang wastong dieta para malusog ang ngipin, tama yon. Pero sa mga buntis, ayan po, kapag hindi daw po naalagaan ang ngipin ng kapag buntis, maaari ito maka-apekto rin sa sanggol. Tumpak po ba o palpak? Tumpak po. Tumpak! Oh, tumpak. Ay po, Opo. sa mga nagbubuntis po, no, for that kasi meron tayong mga tinatawag na mga iba-ibang dental problems like Opo. pregnancy gingivitis. So, common po yun para sa mga nagbubuntis. So, kapag hindi sila maingat or maalaga sa kanilang oral health, pwede magkaroon ng effect sa kanilang baby to. Pwede magkaroon ng premature birth or low weight birth po para dun sa bata po. Opo. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!